Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy, August 13, 2023, dear friends! Sana ay nasa maayos kayong kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. Kalyado mong kamay sa hirap ng buhay, dami mong problema, naku mo pang ngiti, no'y biglang na astig. Saan ka man, lord mo, huwag kang matatakot, sa malino madalim, sa bakas na madilim. Nako, napakaganda po talaga ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Part 2 po ito ng pinag-usapan natin last week. Last week, pinag-usapan natin ang embracing resilience and rising strong. At kasama natin si Engineer Norman Ancheta. At siya ulit po mamaya ang ating panauhin sa ating kwentong panalo para ibahagi sa atin pa yung mga bagay na pwede nating magawa para pag-ingatan ang ating cyber presence. We're going to talk about cyber safety in a connected world. Limot kong mundo, nasa puso ko pala, hinahanap kong ulo. Ilang beses na akong munti kang mamatay. Alam ko ang sekreto, kaya't nandito ba't buhay? Kaya padala niyo po ako ng inyong mga mensahe, mga kaibigan, ha, sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Kasama na rin ang inyong mga tanong. Kung meron, pwede rin po sa ating Facebook live stream or sa aking Facebook Messenger. May akibat ang tumubo, hindi ako. May akibat ang tumubo. Mga kaibigan, nako, hindi na po natin talaga pwedeng ipagkaila na halos lahat po tayo ngayon. Kahit ang mga kabataan ay laging online. At sinabi nga sa atin last week ni Engineer Norman Ancheta na number 2 tayo all over the world when it comes to screen time. Imagine, nakalaan sa bawat araw natin almost 6 hours average, no? Every day. So, kailangan lang din talaga nating pag-ingatan kasi marami na po sa atin ang naluloko, nasa scam, or minsan talaga yung pinaghirapang kita ay nawawala dahil sa mga alok na nagagawa online or through the internet na tinatawag. So mamaya-maya po around 11:15 ay nako, kakapanayamin na naman natin si Engineer Norman Ancheta, the Division Chief of Cybercrime Monitoring and Coordination at siya rin ang Chief of Interagency Response Center Hotline 1326 of Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. At mga
kaibigan, ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ang Xanton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't bumili na ng Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa or di ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. So dear friends, cyber safety in a connected world. In fact, marami po tayong maririnig mamaya na paalala, warning, we just need to give these warnings para lang malaman natin na yung risk. Paano ko ba explain ito? Yung risk na yung every time na online tayo tapos kung ano man yung mga pinipindot natin doon, meron laging risk for us. In fact, kakakausap ko lang kay Mr. Norman Ancheta last week. Tapos a few days after, meron nang nag-message sa akin using an account ng kaibigan ko na parang nangungumusta. So sabi ko, so tinawag ko siya sa nickname niya at alam ko na hindi niya ako ganun kausapin. So alam ko na kaagad na ginagamit lang niya ang picture at pangalan ng kaibigan ko to get in touch with me. So kaagad-agad ay binlock ko na. Ayan, binlock ko na. So mga kaibigan, mamaya pag-uusapan natin how can we keep ourselves safe at yung mga anak natin safe in this very much connected world. Connected po talaga kasi like for example, Facebook, no? May mga kaibigan kang nasa abroad or kahit nasa ang lupalop ng mundo, in seconds you can already get in touch with them, di po ba? Ngayon, yung mga bangko, mga transactions natin, kahit anong oras kapag meron kang online banking, pwede ka nang transfer ng pera or hindi kaya, di ba? Or tumanggap ng pera from anybody. Kaya napakahalaga talaga na pag-usapan natin ito mga kaibigan, how to secure ourselves, how to be cyber safe in this very much connected world na hindi na natin talaga pwedeng ibalik sa dati. Ayan, at nako mga kaibigan, pasensya na po kayo, last Sunday, hindi ko na nabasa yung mga messages nyo, hindi ko na kayo nabati. Ayan, kaya this Sunday, ako ay natutuwa. Kasama ko ngayon yung ating bagong, officer on our digital, Nico Edles. Yan, thank you Nico for assisting me today. Pakorek ng coordinating my dear. Si Peter Paul Marie, and of course, Sir Erwin Makatangay for our tech. Ayan, mga kaibigan, ako ay sobrang excited. Napakaiksi po talaga ng isang oras sa mga mahalagang usapin na ito. Pero, dahil malaki po talaga ang malasakit ko sa aking kapwa Pilipino, ayoko pong nasa-scam tayo. Na-scam na rin po ako. Diba? So, ayoko pong nasa-scam tayo sa pag-uusapan natin yan mamaya. At mga kaibigan, huwag natin kakalimutan na sa panahon ngayon, ang dami talaga sa atin merong problema sa puso na minsan hindi natin alam. At iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng organs ng ating katawan. Nagugulat tayo minsan na, may sakit pala siya sa puso, inatake na siya, ganyan. So, kasi hindi natin minsan namamalayan or alam. Kaya para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bacteria at viruses, uminom ng Premium D3 araw-araw. Ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3 na merong kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problem, COVID symptoms at nang mapababa rin ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-Premium D3 na araw-araw, mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili rin sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa, hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City.
Naku mga kaibigan, meron ako inihanda dito. Hello, Mr. Charlie Anduloy. Blessed Sunday as well. O babasahin ko na agad bago ko pa makalimutan. Naku, may mga messages kayo last week na hindi ko na po talaga nabasa dahil sobrang naubos yung ating oras kasi nga napaka-interesting ng lahat ng ating pinag-usapan. But I would just like to send a message hello to Mr. Robert Perez. Ayan, maraming salamat po for listening from Marilao. Ayan, at ako unahin ko na bago ko pa mga Tita Karina Lapitan, thank you also for appreciating our episode last Sunday. Attorney Bea Cham as well. Na ako na talagang she found it very helpful yung ating episode last Sunday. Kaya na-inspire din po ako to have a part 2 today. Ayan, okay. Ay, nako, mga kaibigan, ako ay natutuwa ng sobra na makasama kayo ulit ngayon at sana mag-take notes po kayo mag-take notes kayo lalo na po kayo mga nakikinig sa ating radyo. Hindi po natin alam kung kailan natin kakailanganin yung ating mga mapag-uusapan ngayong tanghali. Ayon mga kaibigan, what does it mean to be cyber safe? Mapag-uusapan natin yan mamaya-maya lamang dahil nandito na ang ating guest. At excited akong i-welcome siya sa ating... Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And today, ang ating winner na guest ay si Engineer Norman Ancheta, Division Chief of Cybercrime Monitoring and Coordination. He's also the Chief of Interagency Response Center Hotline 1326 of Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Hi Norms! Welcome to Winner Ka Pinoy. Welcome back! Hello, magandang umaga po ulit sa ating mga nakikinig sa pagkilig. Ayan, thank you. Salamat for guesting again. Ayan, marami talaga ang natuwa sa episode natin last Sunday. Kaya ka rin nandito ulit kasi may mga iba na marami silang tanong talaga at yung mga iba parang sinabi nila na, oo nga pala, no? Ayan, and so that's why sabi ko, okay, we'll have him back. And thank you so much again, Norms, for gracing us with your time today. Ayan, kumusta ka naman? Okay naman po. And tama po kayo. Kahit sa office din, marami din na gusto mag-follow up dito sa programa nila. Oh, Congrats, talaga? in advance. That's nice! Thank you also in advance. So, ayan, sa mga kaibigan, pinapakinggan po natin ngayon ang boses ni Engineer Norman Ancheta. Ayan, at magsisimula na ako magtanong sa'yo. Kasi meron isang tanong dito, unahin ko na yung itinext sa akin na paano daw maiwasan ma-scam online? Marami ang nagtanong sa akin yan. Ito how to avoid being scammed online. Ay, hirap po yung napakasimpleng tanong niya, pero mahirap po yan himayin, ano? Pero simplihan natin siguro. Okay. May iba pang condition po bang sinabi? Wala naman. Ito, yung isa, ang example niya ay nag-invest siya sa yung Bitcoin, alam mo yon Norms? Yeah, Na online yung cryptocurrency. registration, online yung transfer ng funds, tapos nawala na. Alam mo yun? Nawala na, hindi niya na matrace. So nawala na yung pera niya, so nag-aaway tuloy silang mag-asawa dahil doon. Yan yung isang example. Okay. So, ano to, no? Parang bitcoins or yung cryptocurrency or tinatawag natin virtual currency. Oo. Hindi ito talaga paper currency or physical currency. Yung tinatawag ng blockchain technology. So, nag-invest siya, well, siguro simulan mo natin yung kakayahan ng mga hackers, using this sa financial sectors, di ba? Ibig ko sabihin, i-discuss ko muna siguro kung ano yung mga techniques na ginagamit nila. Okay lang. Of course. Sige, Norms, go. Okay, well, I'd like to share with him or her kung ano yung nag-experience niya. Kahit ako rin po, sabi ni Chris kanina, no? Wala po nakakalusot niyan. Lahat tayo impacted niyan. Lahat po tayo ay nagiging biktima
O iba dyan, ay talagang katulad niya, nakuhanan na ng pera. Yung po mga cyber threat actors natin, may tinatawag po silang yung kill chain threat modeling. Merong binabasa nila kung anong kakayahan ng isang tao base sa status nila. Yan ay napag-usapan natin last week. Ibig kong sabihin po niyan, tipo nga po, meron tayong cyber tips na sinabi. Yung don't talk to strangers, don't trust anyone, and then mag-cyber exercise. At Yung avoid tatlo na yan, toxic sites. 4 yan May pinalala ko pa sila. Yung toxic sites, nakalimutan mo. Yung toxic sites na yan, kasama po yan. No? Ano po to? Ito po yung mga nakikita ng cyber threat actors natin na vulnerable tayo. Like yung education level natin, sometimes mas masakit pakinggan, pero yung ignorance natin sa network. Okay. Or yung curiosity natin. If curiosity is really a crime, marami na po talagang nakulong yan. And at the same time, yung gusto mo kasing parang na-excite ka, napunta isang bagay. Ito po ay ginagamit ng threat actors. Meron silang ginagawang social engineering technique or social engineering attacks. Para madaling sabi, nung bago nagkaroon tayo ng mga ganitong online na system, hindi po ba may mga crime na rin nangyari, petty crime sa kalsada, like Nako, nag-freeze si Norms. Babalikan natin siya kasi nag-freeze siya ngayon. Oh, no. Okay, ganun po talaga. Yung butol-butol. Ay, sorry Norms, nag-freeze ka kanina. Nag-freeze ka. So, nag-freeze ka for a while. You're okay now, you're back. Pero naputol ka doon sa mapunto ng parang social engineering. Tapos bumalik ka sa budol-budol. Yan, baka pwede mong i-connect yung dalawang thoughts na yon. Yeah, meron tayong tinatawag na mga social engineering techniques, set or social engineering attacks being perpetrated by threat actors. Ito po yung, alam niyo na po ito, naging ipanghaling methodology. Hindi po ba no nakaraan o ilang mga taon pa bago na online system, may mga budol-budol. Tipong binibiktima nila dyan, mga pensionado o kaya yung mga depositors, nilolord nila, kinakausap nila, Nay, Tay, meron pong bagong programa, ginaganin nila kayo. Then somehow, naibigay mo na pati password mo and suddenly, na-withdraw mo na rin yung pera niya directly from his ATM. Yeah. Ganun po yung style nila ngayon. Pero, gagawin natin yung methodology naman ay computer system. So, paano mangyari yan? Marami po, no? Meron tayong tinatawag na farming. Ito po yung maglalagay sila ng website na kala mo kaparehas ng website na pinupunta ninyo. Meron din phishing. Ito naman yung ini-email nila kayo and then akala nyo totoo yung ka-email ninyo. And then meron din smishing. Ito yung SMS. Nare-receive nyo sa text messages nyo. Sinaseben nila kayo na parang ganoon din. Meron po kaming programa, meron kaming discount na i-offer sa inyo, ganoon din, no? Meron din yung phishing. Tatawag talaga sa inyo. It's a call center. Okay. At similarly, or most likely a call center, tatawagan nila kayo. Ay, ma'am, sir, meron po tayong programa, meron po tayong ginaganon nila tayo, no? Yan po ay mga technique nila, social engineering technique nila. Okay. Kaya yung nangyari po dun sa na biktima, dun sa cryptocurrency na yon, palagay ko po, isa dun sa mga technique na yon ang nangyari sa inyo. Okay. Alright. Pag sinabi mo na kung ang curiosity crime, marami nang nakulong. ano tawag dito? Kasi human nature naman, 'di ba, Norms, ang maging curious. Paano ba natin tatagalogin ang curious? Ano nga ba? Hindi ko rin ma-translate. Mahina ang aking, naglalag ang aking IQ. 'Di ba? Pero, 'di ba, parang kunyari, wag mong bubuksan yan. Maku-curious ka, mas bubuksan mo nga 'di ba? Parang, so, Lalo pang bubuksan. Yes. So, nung sinasabi mo na vulnerable talaga tayo, ano ba yung mga kailangan nating pag-isipan na, human nature natin, kunyari maging curious, pero ginagamit kasi yung ating vulnerability against us So, ano yung mga payo mo kaya sa ating mga tagapakinig para, yes, masarap maging curious at yun, pero kaso vulnerable ka given your curiosity Ano ba yung mga maipapayo mo
tungkol dyan. Papalikan natin yung cyber tapes, yung 3 na yun, o 4. Pero ito mas madali na lang para maging practical tayo. No? Okay. Pag meron kayong nare-receive na messages, hindi po pa may SIM card registration na rin tayo pursuant to public affiliate or yung mga numbers natin supposedly may attribution yan sa owner. Tulad ko, dapat lumalabas pa nga kung terminations ka. Ngayon, meron pa rin naman yung mga tinatawag nilang institutional na SIM card na sa inyo sa kumpanya. Minsan nagagamit yun, nakaka-receive ka ng messages and seemingly, sinasabi sa'yo doon, katulad nga ito, isi-share ko na lang po sa inyo, personal po po itong natunghayan, na-receive mismo sa cellphone ko. Wala pong siyang Pangalan. ang nakalagay dito, cellphone number. Pero right there, the first message is sa notice from a bank. Ayaw ko nang disclose yung pangalan ng bank. But may instruction dito. Pakinggan natin instruction na kasi talagang legit eh. We are now deactivating your account. Your registered numbers needs an update. Please proceed to mayroong link na binigay. Ayan. Example po to ng phishing muna ito kasi na-receive ko siya. Smishing, na-receive ko siya to SMS. May link po to na live yung link. Dapat nga po sa SIM card registration, wala nang live na link yan. Anyway, na-report ko na ito sa office and we're tracking it now kung paano yung ginagawa yung estilo na to. Yeah. Pupunta ka dun sa link. Pagdating mo sa link, alam niyo po ba na parang kasi pinuntahan ko nakita ko siya, is really a website of the bank. And then, siyempre ako, ugali nga natin sa cyber tips, no, minsan step back, mag-skeptic ka. Kinumpare ko doon sa isang website na tinype ko lang over a search engine. Tinay mo ito bank, tinype ko siya, pinag-compare ko dalawang screen. At akala nyo parehas. Pero pag tinignan mo yung URL, yung address nila, website address, magkaiba po. Pero magkamukha yung landing page, kamukha ko, wala pang advertisement nandun. Ngayon ako, para nasanay din kasi tayo nag-aaral lang ganyan, hindi naman bago. Sinubukan kong i-click yung mga maliliit na link doon. And I tried to click contact us. Kasi gusto kong i-validate kung tama yung website. Pero yun kagad ang nature ko. Hanapin ko kagad yung 24/7 ng bank na yun. Okay. Click ko siya doon sa na-receive kong link from unknown messenger, no? Pag-click ko, error ang lumalabas. So ako, meron na ako kagad kaalaman na ito. Farming ito is a technique. Farming meaning tataniman ka ng website na peke. So tunay kabilang site, yung duwa screen nga ako, kabilang site is seemingly ay parehas din na website ng bangko na yun. Click ko siya yung descendant. Contact us. Alam niyo po ba may lumabas number at may mga nakausap ako? Screenshot sa dalawang website na yun, isa doon peke. Yeah. Yan po ang mga nangyayari doon sa nare-receive namin reklamo rin. Katulad po nung yung mga nabanggit ko dati. Paano nila nalaman number ko, Norman? Paano nila ako na-contact? Paano nila ako na-email? Paano nila ako natawagan o na message? Oh, yes, correct. And thank you for that, Norms. In fact, ang tanong sa atin ni Attorney Bea Cham is that bakit daw ang mga IT security ng bank di kinakaya yung mga scammers? Bakit nakukopya nila na parang tunay? Yun ang tanong niya. At maraming nagsasabi marahil may contact yan sa loob ng bank. Nagkakaroon tayo tuloy na parang conspiracy theories, no? At ba't alam ang mga CP namin? So, alam mo yun, I think educate us on that. Totoo ba? Kasi ako nagtataka din ako although now I'm more careful. Nakakatanggap din ako na sinasabi mo. So what I do, I just delete them completely. Hindi ko na ino-open yung mga link. Okay. Ang mga bangko po natin, Amazon Bank Depository and meron din ako mga preferred banks. Pero in general, safe po sila kasi 24/7 yung safety system nila na ginagamit. Now, yung sinasabing may simili, may kutsaba na kasi talagang yun iisipin mo I think hindi ganun ang nangyari dyan. Okay. Ang nangyari po talaga, yung explain ko sa inyo, nag-devise po sila ng system or ng technique niya, methodology, yung social engineering. Napaniman lang po kayo ng maling website. And ganito po isipin po natin, paano nila kayo na message? Sample po sa SMS. Hindi po ba alam nila yung number ninyo? So somewhere, previously on transactions or you might have, sabi nga natin nung una, you might have surrendered or submitted or shared
your cellphone number Oo, to correct. anyone. Maaaring po yung napuntahan nyo, tawag namin sa data privacy, yung personal information controller, yung mga PIC or personal information processor, maaaring dun po nag-source out yung number nyo at maaaring yun lahat. And there are lots of numbers there at ikaw kasama dun sa binesis nila. Okay. Alright. That's really nice. Thank you so much, Norms. Attorney Bea, I hope, she's listening now, I hope ay naliwanagan kayo doon. Mas maganda po talaga na, Norms, ang tamang gamin is that huwag i-click yung mga sites na pinapadala through SMS or through Diba email. yung nasabi natin, iwasan ng matutuming sites na yan. Yeah, So, iwasan. Yeah, that's true. Okay. So that's so precautionary itong ating episode. Although may mga iba syempre na hindi na nga precaution sa kanila kasi nabiktima na talaga sila eh. But can you share with us lang para lang malaman ng mga tagapakinig natin kung okay lang naman talaga sa inyong division na yung mga actual cases without naming people para lang magkaroon sila ng idea na ganito pala yung mga inirereklamo sa CICC. Meron ba kayong ganun? Like, can you share some cases without naming names? Marami po. Yes. Sige, Katulad share. po ni attorney. Sorry, yung... Ni Attorney Bea Cham. Attorney. Ganyan nangyari. Kailang kay Han naman. Nagpunta siya... Yeah. Itong isang complainant natin, nagpunta sa bangko kasi na-receive niya email niya. Diba? Ito kasi experience ko, text message email nga. So parang sinasabihan siya dun sa email niya na kailangan niya pumunta sa bank kasi there's an update or a sort of error, parang gano'n sa account niya. Kailangan niyang pumunta sa bank. Ngayon, kahina-hinala po yung transaction kasi it was done weekend. Pero yung depositor natin, yung complainant natin, kasi siguro nag-worry kasi yun na nga, vulnerability mo yan, financial yan, aspect yan. Natakot sa siguro or there's something like, ano pa nangyari? May pera ko doon. So sibili gano'n lang. So, parang DICF naman, nag-offer ngayon yung ka-email niya na, ma'am, before you proceed to the bank, may we know also your name para po mayroon na kayong queuing. Para i-call ka nila, ipila ka na nila online so that pagdating sa Monday, they can have you entertained na by the bank. So, ang kita ng ating complainant, ako nga po yan. Sabi niya, yung name niya, ako po yan. And kung i-update ko yung profile ko dyan or yung depositor sa detail ko dyan, I could do it naman na live o kaya physical. Yes ma'am, tama po. Pero mag-session po kami ng ganito kung ano po yung ma-receive nyo sa message nyo, i-relay nyo sa amin para madali po kayong ma-accept. Napakagalang po yung call center. Talagang professional sila and then hindi mo talaga mapapansin ng kanilang modus na peke sila. Ito namang complainant, sige, binigay niya yung number niya and then pagbigay niya number, ma'am, in no matter of seconds, may ma-receive ka ng OTP. Paki-forward na lang sa ating OTP na yan para ma-process kayo kaagad. Tingnan niyo po, napaka-straightforward yung process na ginawa. Unknown to the complainant o the customer na sinare na niya yung kanyang SIM number, sinare niya yung pati middle thing niya, pati security question, sinagot na niya And then that OTP, yun pong pinakatakot, no? Sinare niya yung OTP. And yun na po. Hindi na siya nakarating ng Monday sa bangko niya. Nalaman lang niya nung pumunta sa bank para alamin siya ang update. Nawala na po siya ng 6,000. Imagine. 6,000? 60. Wow. Yan, napaka-painful, Na-withdraw na yung 60,000. Grabe, no? It's, may narinig na rin akong ganyang kwento. May narinig na rin akong ganyang kwento. Yeah, you were saying? Ang complaint niya po dalawa na una, siyempre yung kanyang security na paano ko mabalik sa akin yung 60,000. Yun na talagang complaint niya. Pero kami, pinaalala namin siya na, ma'am, pwede bang isulat nyo o explain nyo sa amin kung paano nangyari. So, ito yung pag-explain kung gano'n nangyari. And sinabihan namin siya na, ma'am, hindi po totoo yan na call center ng bangko. At hindi rin totoo na sinasabi nyo may kakutsaba sa bangko
kung kaya't nakuha ang information niyo. Isa-isa namin, explain namin. Nung binigay niyo po yung OTP, doon po nagsimula lahat yan. Sabi namin sa kanya. So, paano yung nawalang pera sa akin? Well, i-assist namin kayo sa bank, kung saan yung banko niyo, and then execute niyo po yung complaint. Tell them that you're coordinating also with us, and then we start conducting investigation. Awa ng Diyos po, naibalik naman po yung kanyang pera, pero ito kawain. Wow, naibalik. That is really Ganyan, na nice. ma-establish talaga yung doon po ang expertise ng opisina natin. No? I-attribute natin or kantakan natin ng evidencing, printing, kung ano, no? Para ma-establish natin na hindi talaga siyang nag-withdraw. Somebody did it. So, sino ang nagsoli ng 60,000 niya? The bank or yung nang-hack ng account niya? I cannot disclose Ay, that now. okay. Okay. Alright. Standby muna, Norms, ha? Ayan, let's do a time check meantime. Mga kaibigan, it's 11:32 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. We were just interviewing Engineer Norman Ancheta on the topic today on cyber safety in a connected world. At mga kaibigan, ang oras na ito ay hatid sa atin ng Xanthon Plus Coffee Mix. Mahilig ka bang uminom ng kape pero nangangamba ka na baka maapektuhan ang iyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Xanthon Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Xanthon Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Xanthon Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Xanthon Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, at sa iba pang mga butika. Para sa tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Mga kaibigan, pinag-uusapan natin ngayon ang mga parang warnings sa atin, yung cautions na parang paalala sa atin para hindi tayo maloko sa internet space or online space na tinatawag. And so, let's now welcome back our guest sa ating kwentong Panalo! Sa ating kwentong panalo, si Engineer Norman Ancheta, Division Chief of Cybercrime Monitoring and Coordination. Ayan, welcome back, Norms. Okay, so isa yan sa mga malulungkot na kwento talaga, no, na, pero yun ba lagi ang parang objective ng mga cyber hackers na yan, or how would you call them, na makakuha ng pera? Yun ba talaga ang main objective lagi? Not at all. I mean, hindi naman. But primarily yan kasi, dahil unang-una, well, para ma-share ko lang, Chris, no? Kasi yung tanong na, why hackers hack? Yeah. Yan ang tanong eh. Pero may pang tanong eh. Ano? Why not hackers hack? Diba? Sa unang tanong, bakit nag-hack sila? Oo. Ang ganyan sa Tagalog na. Bakit nga Ang, ba? diba, bakit sila na, mas maganda siguro sagutin natin, bakit nga ba sila dapat mang-hack? Ay, yun sa dalawang tanong na yun, nandun po yung tinatawag natin pagkakaiba, yung motivation. Okay. Yung mga hackers natin, sabi ko nga, tatlong klase ng hacking. May hackers na may white hat, gray hat, black hat. Para-parehas ang skill set yan, pero the intention or motivation, the same ay nagkakaiba. Ito mga threat actors natin, kasi threat nga, the bad guys, ito yung mga black hat talaga, ito yung mga naninira talaga. Pero yes, ang tanong po ninyo, bakit nga ba nila hindi dapat gawin? Yun ang dapat kong gagawin. No? Sa akin, talagang ba't nga naman hindi lang dapat gawin? Unang-una, negosyo nila yan. Ano yan eh, yan ang bread and butter nila because they have technical skills and they know how to make money out of that skills. Okay. Kaya nila ginagawa. Dahil, magaling eh at madali sila makakuha ng pera doon. Yan, diba? At pangalawa, why not hackers hack? Well, gusto nila siguro tumanggap ng pera sa iba, gano'n naman, no, sa iba, gagamitin skills nila, and then, parang, ayaw ko i-promote eh, pero parang mga heart healers, parang gano'n din eh, dahil may skill set sila, so, may kinala ako yan, matindi yan, magaling yan, bayaran mo nga pare, kasi kailangan ko talagang
ipahiya itong kaibigan ko eh. Mhm. Sinisiraan ako ngayon, baka naman kaya niyang i-hack ng system, kuhanan mo ng picture, bigay ko sa akin, makabawi man lang ako, makaisa man lang ako. Something like that. So, pwede yun? So, why pwede not yun, hack it? Norms? Oh, nangyayari yan. So, kunyari kung may mga pictures ka doon na alam mo na hindi maganda masyado tignan, pwede nilang ma-hack yun? Nangyayari yan. At the same time, kaya nga meron tayong mga sextortion na tinatawag, cyber sextortion, no? Marami na rin tayong narinig na ganyan. At meron kami nare-receive. May kasamang pananakot na. Okay. And at the same time, may relation to RA 9555, yung anti-photo video tourism, tatakutin ka, sasampulan ka, o ito, may video ka. Yung kwento natin isang araw na nasa video ka. Yeah. Nasa video Ano ka, yan? yeah. Oo, kung kagaya ko na, wow, baka sisikat ako na i-click ko yan. Oo. Pero kung ikaw na may mga hindi ka nice sa buhay mo at alam ko talaga, yun ka, hindi na-nervousin ka kasi ipapublish na niya eh. Yan. Ginawa po yan ng mga hackers. So kaya why not hackers hack? May pera, may bayad. Oo, At isa pa, may tinatawag tayong ranking. Dun sa Cranking? criminal market, Cranking? Oo. Tumataas yung ranking nila. Pag sinabi, ito matindi to, hinak yan ganito. Parang kanding yan. Status symbol din. Pag mas marami ka na ha, mas marami mataas ang pera. rank mo. Ano yung, na naging price for doing that, tumataas yung ranking mo. So, the question of why do hackers hack? Siguro, mas mahirap sagutin yung why not hackers hack. Why not hackers hack, yeah. Ba't nila lang nila gamitin yung skills kaya nila in a way na mas, alam mo yun, it serves humanity. Wala bang ganun? Hindi ba pwedeng ganun? I mean, do you promote that sa inyo sa cybercrime monitoring? Yung use your skill set, kikita ka pa rin naman, pero at least, di ba, makakatulog ka ng maayos kasi hindi ka nagnakaw sa kapwa mo. Pwede ba yun? What do you think? Actually naman mga hackers talaga somehow in their own lives or their buhay nila, nagtrabaho din mga yan ng tama. Kaya lang sabi ko nga, yung pagiging persona na niya yun, atin niya. And sabi ko nga, motivation niya is skill set niya, patunayan. Somehow, diba, meron tayong mga scalawag na tinatawag. May nagpapractice din talaga. Although sabihin natin institutionally, part sila in its organization and somehow performing similar job like security, cybersecurity officials. Kaya now, tama ka Chris, no? You're now giving a hint dito sa ating mga kapangakinig. No? Ang unang pagduda mo talaga yan yung mga may kaalaman. Okay. Mga nagpa-practice din sa cybersecurity. Okay. So, parang ngayon lang, habang nag-uusap tayo, meron akong natanggap na naman, araw-araw talaga, walang mintis. Meron lagi ako natatanggap na, nanalo daw ako ng ganito, or, hello, you have won the prize, blank, 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 to enter, tapos merong HTTP, ganyan. So, pero number lang, araw-araw talaga, walang mintis. So, ang point ko is that, tayong mga Pilipino talaga, mapagtiwala ba, very trusting tayo. So, ano kaya ang mga paalala mo sa ating mga Pinoy na sobrang mababait minsan na, alam mo yung minsan, kasalubong mo lang sa kalye at tapos mapagtiwala kasi talaga tayo by nature in Norms. What do we do now? How do we protect ourselves now? Oo, yung ating, siguro dahil sa review na profile natin na we are churchgoers, para sa atin, Christian, pinapractice natin Christian-like attitude. Yeah. Kaya itong mga hacker na to, naniwala sa ganon, Christian ka pala, so mabait ka talaga, generous ka, hindi ka nga, alam nila, no? Well, ang masasabi ko, pag ganyan na tinetreaten kayo mismo, meron kaming tinatawag cyber resiliency program eh. Itong resiliency program, unahin natin cyber hygiene and institutional. Pinakauna namin na-advise yung education talaga. Pilitin po ninyo mag-stay at least 20 minutes at the most in a day na makapag-aral po kayo in whatever means. Mahilig naman tayo mag-content. Screen time natin is 9 hours a day. Singitan po ninyo, educate niyo pong sarili nyo dahil wala po talagang gagawa niyan kundi kayo din, mauna kayo. Okay. Yun po talagang may pipili ko dahil mga napapasa ninyo, ang tinatarget po nila individual. Karamihan po, individual. Okay. Ibig sabihin, ikaw, ako, tayo. Individually, wala kang katabi.
So you have to equip yourself with the necessary education or learning. Ma-acquire mo naman po dito sa katulad to, Chris, no? Kaya natutuwa ako sa programang ganito. Peter Capino, hindi lang sa pinapromote natin pag Pinoy natin. But at the same time, magtulungan tayo. Ganun din yung tagline mo kanina. Maghanap po kayo ng mga education materials katulad nitong broadcast system na ganito or magbasa. Palawakin nyo, palakasin nyo yung kaalaman. Kasi talagang alam ng hapas yan na pinanghihinaan kayo dyan. Okay. Okay. Yun pala ang word sa vulnerability. Kahinaan. Ayun. 'Di ba? Hinahanap nila Yes. yung kahinaan natin talaga. According to your status. Chris. According to Kasi your kung status. ikaw, Yeah. Okay. yes, kung teacher ka, ang kahinaan ng teacher ka, nakikinig po sila na, ma'am, sir, pasensya na po kayo. Mahilig po kayo ng loan shark. Mahilig saan? Loans. Yeah, sa loans. Oo, yes. Yes, alam ko rin yan. Kaya kung Oo, ako, oo. kaya gagawin ng cyber threat actors sa inyo, bibigyan kayo ng napakagandang discount. Sabi nila, ma'am, naalam nyo na pa ba to? May yan, mga ganyan. Mura lang As compared to sa dati kung pinag-loanan ganyan. Ganyan po yung, kasi teacher po kayo. Okay. Sa health sector naman, ito yung mga supply chain naman ang bibigay sa inyong pang-attract. Marami po, depende nga sa status ninyo. Okay. So mag-ingat na lang din siguro sa mga pinopost sa Facebook or sa kung saan-saan, 'di ba, na pwede ka na nilang aralin base doon no, na kunyari pinost mo doon na teacher ka or ganito ka. I mean, what do you think? Tama, napakaganda. Meron kaming kilala ko personally. Sinare niya yan. Sinare niya yung mga data niya sa Facebook. Yeah. And then parang nag-congratulate pa, nag-thank you pa nga siya. Pero nakalimutan niya na i-mask iburahin o lagyan ng ang tawag dito, deduction ba? Or takpan niya yung mahalaga information tungkol sa iyo. Katulad ng, yung pangalan mo, alam natin yan. Either ba kasing parehas na pangalan mo dun sa pinicturan mo or dun sa Facebook account mo, or any social media account mo. Pero providing them like addresses, birthday, and somehow mga codes kayo na nilagay, yan po itong tuwa ng mga threat actors na. Kaya minsan sasabihin natin, bakit pinost sa Facebook? Facebook lang gamitin ko kasi yan lang naman ang common yan. Common, pwede mo iba and then or Instagram. Tapos paano kaya yun? Hindi naman ako sinuportan ni Facebook o kay Instagram. Tandaan ko ninyo, itong mga social media ay may community standard yan. Nung nag-open ka ng account, pagkahaba-habang condition doon, click nyo, hindi nyo binasa. Hindi ko binasa. Hindi ko nga binasa. Bakit? Ano ba ang dapat pag-ingatan doon? Wala pong obligasyon or accountability si social media. Pag naloko tayo. Na yun. Pag naloko tayo. Kasi ang sinasabi lang niya, between us, account users, ay meron tayong standard sa community. Yun lang sinasabi niya. Pero yung mga hindi tumutugon doon, hindi na nila kasalanan. Ikaw mismo, yung kwento natin, sinare niya sa Facebook, ano po bang community standard against? Ikaw naman nag-share. Oo nga naman. Ikaw willing din ang nag-share, di ba? Oo. Yeah. At pinapayagan mo may share din. Oo. So, napapansin mo, Chris? Oo, napapansin It always starts with you. It starts with you. Oo. Kaya mga kaibigan, pag nasi-stress tayo or na-scam tayo, sorry po sa pangungusap, pero parang hindi din tayo exempted, no? Parang may kasalanan din tayo. What do you think? Di ba, Norms? Parang may kasalanan ka din kasi ikaw ang nag-post, ikaw ang nag-release. Minsan, proud ka lang, di ba? May mga iba, gabi, alam mo, minsan, madalang ako magbukas ng Facebook, pero makikita mo, nandun lahat ng detalye, pati kung saan nag-aaral yung mga anak nila. Parang, they broadcast everything. Proud pa. Anong paalala mo doon, Norms, na kailangan i-protect nila sana, wag nilang ipamigay? Yan yung provision po ng data privacy, no? Republic of 11. Article 173. Yan naman po ay iniingatan yung ating identity ng bawat isa sa atin. Bawal po ninyong i-share ang hindi sa inyo, primarily yun. Okay. Pag sinare nyo po yung pag-aari o pagkakilanlan ng ibang tao, ipaalam po ninyo. Okay. Ngayon kung wala siyang consent, written man yan o verbal, pagkakaintindi yung dalawa, huwag mo pong share. Ngayon, kung talagang hindi mo talaga may iwasan na dapat i-share mo, like in a groupie, ganyan,
itag mo sila, asking them permission. Pwede ba kitang itag? O sige, walang problema. Tsaka mo i-post. Kahit picture meron lang? consent. Yan. Kahit picture lang? Kahit picture lang po. Especially, Oh. alam niyo po, Chris, Oh. alam mo, Chris, hindi picture yon nung sinend mo. Maraming data attribution na nangyari doon. Pagpikasin ko lang. Akala mo yung mukha mo lang ang naitag. Nakalimutan nyo kung nasan man kayo, may reverse image Yung picture na po yun ay nakatag din sa location niyo. Hindi nyo po alam yan. Nakatag din po yung location mismo kung saan nyo kinuha yung picture na yan. Ano po yan? Kaya nandun yan. Isa pa, yung mga nasa paligid nyo during that photo was taken, may mga details po yung picture na yan na unknown to you, katulad ng nakalimutan mo yung ID mo, nandun nakasabit. Yung pangalan ng tindahan, nakasabit. Yung business name, business numbers, nandun, unknown to you nga, pero exposed. And then, kami naman, kasi technique nga yan ng mga social media, you just have to blow up, high resolution ka pa, at ang ganda. Kuha mo yung complete numbers, address, and then, yun na nga, in-expose mo lahat sa picture na yun, yung unnecessary, na hindi dapat malaman ng public kasi pag social media, that's considered public Oo nga, no? Wow, guilty ako. Marami akong guilt. Oh no, ano? Kasi minsan, ganito naman ang panlaban kasi ng kaisipan natin minsan na it's in good faith. Alam mo yon, parang supposedly we're a community, no? Parang in good faith mo na binahagi. In good faith mo, kunyari siya na tinag. Tapos hindi mo alam napasama pa pala, no? So may mga, okay. So, yeah. Kailangan natin Okay. tayo. Okay. Yeah. Yung Facebook, kasi malapit na matapos. Sige. Pahapit ko lang ko. Saan ba kasi nangyayari? Meron kasing term na tinatag na cyberspace. Okay. Ang cyberspace nahati yan sa tatlong terrain or environments. Yung cyberspace, hindi po yan virtual world o parallel universe. Hindi po. Ang cyberspace ay total space po yan, physical yan. Composed of nodes, servers, routers, computer system. Yan po cyberspace. Hindi po yan parang nasa imagination mo. Ibig ko sabihin, physical aspect po yan, pero ginagamit nila nga yung online system. Yung pagpasok niyan sa cyberspace na yan, it needs identification. Kailangan mo mag-open ng account. Kung dito sa first layer tayo, itinatawag nila ng soft-based web. Soft-based web, ito yung www. Yan. Free po yan. That type, pwede pumunta yan. Katulad ng Facebook website. Tapos na nakita po kayo ng www. Libre po yan. Binigay po yan ng nag-invento ng Tim Berners-Lee in 1991. Okay. Inimbento po yan for free use. Hanggang ngayon po, pa rin niya yan. Kaya lang, dahil, di ba, narinig po yung despise na freelance. Dahil libre nga yan, responsibilidad mo na pupunta ron kasi libre nga. Hindi po yung naglibre. Okay. Oo nga, no? Kasi, nilibre ko na nga lang kayo, tapos sisisihin nyo pa ako. Parang ganon. Oo, diba? Okay. Ginawang utility yon, isang model for us to interact, share something. Pero ikaw naman na nakikipag-take doon sa libre lang nga, no? Ingatan mo yung sarili mo doon kasi libre nga. No one is accountable to that. Ikaw lang na nakikipag-partake doon sa free na yon. That's the first layer, yung tinatawag nating surface web. At alam niyo po ba na 4% lang naman talaga nandiyan? Yung karamihan na naka-internet sa atin ay nandoon sa deeper layer. Ito yung deep web. Yan, authorized pa yan pero hindi kayo allowed. Okay. With controlled environment yan. Okay. Yung pinakamalalim, ito yung tinatawag nilang dark net or dark web. Yan, na po yan? Cybercriminal na yan. Market nga yan eh. Hindi ka pwedeng pumunta dyan. Meron tinatawag silang honor among thieves. Nabi-maintain mo yung anonymity mo doon. Okay. We just transact illegally. Okay. So, hindi na natin yan masyadong So, nasan tayo mostly? Kung 4% lang yung surface, sa surface web. Yan, yung www, yung HTTPS niyo. Yan. Bago ka pumasok dyan, you have to create an account. Yeah, Create po yung account nyo para ma-access nyo naman
you have to have a authentication, yung password and username. Tama po ba? Yes. Balikan po nyo lahat yun. Kung hindi nyo na maalala, paalala ko sa inyo. Ilagay nyo po pangalan nyo. Yes. Naglagay po kayo Birthday. ng security questions doon. Birthday, pati nga nickname, pati pet nga ninyo, nilagay nyo. Tama po ba? Pati nga Oo, eskwela pati yun. pet. Sabi Diyos kayo, ka. pangalan ng grade 1 teacher nyo, nilagay nyo. Tama po ba? Yes, pero bakit ba kasi, o nga no? So ngayon, Hindi ano po yung ba? kinolek nila lahat yon? Sa palagay ko, na-collect yun or nasa database yun and somehow yun ang na-penetrate. Hmm. Okay. Nagkaroon ng gain possession yung threat actors. Yeah. Doon siya nag-capitalize sa listahan na yan. Okay, okay. Okay, dahil napaka-iksi talaga ng oras natin talaga, Norm. So, sige nga, yung talagang pwedeng ma-apply na kaagad ng ating mga tagapakinig on how they can be, aside from yung sabi mo last week na wag magkiklik, alam nyo yun, yung mga site na lumilipad-lipad, don't trust anyone, yung sabi mo nga, di ba, na sabi mo, don't Educate talk to yourself. strangers, educate yourself, oo. Ano pa ang mga ibang, ano mo, paalala so that people can be, our countrymen can be more safe in the cyber world na totoong space po to, mga kaibigan pala. Physical space po yan, hindi po sa virtual yan, hindi po sa kabilang. Physical hindi po sa- space, yes, physical space. Hindi lang natin kita, tama ba? Physical space, hindi lang Opo. natin kita. Okay. Siguro, ang pinakamagandang advice, kasi I want to be positive, no? Ayaw pa naman yung parang awayin kayo. Kasi kung awayin ko, ibang mensahe ko eh. Correct. Sige, awayan mo muna kami. Kunyari lang. Subukan ko. Subukan mo. Sige. Huwag po kayo ignorante. Okay, sakit. Huwag gumagamit kayo ng internet. That hurts. Diba? Huwag daw po tayo Huwag ignorante, niyo pero pong totoo yan. sabihin sa amin na hindi ko kasi alam eh, hindi po totoo yan. Kasi ang totoo niyan, kayo pong nagbigay, nag-share ng mga details nyo. Okay. Hindi yung hacker. Pinaibigay nyo nga sa kanila. Correct. By way one another, unknown to you, yung sineshare yung data, yan po ay pinagkalog nyo somewhere. Yeah. Binigyan nyo somewhere. Kaya don't be ignorant about it. Okay. Tanggapin nyo rin yung inyong accountability na somehow na kayo dahil balikan nyo pa yung nakaraan kung bakit napunta Oo. sa iba yung Correct, information ninyo. Alright, yeah. Gusto ko yung message na yan. Tama lang, diretso, di ba? Huwag tayong ignorante and let's be Huwag accountable. natin sugarcoat. Huwag nating i-sugarcoat. Yeah, huwag nating sisihin na pero good faith naman, tas niloko lang ako. Okay, may kasalanan tayo doon kasi tayo ang nag-invest na scam tuloy tayo. Tayo yung nag-loan. Okay, ano pa, Norms? Yun lang. Kasi Yun lang, okay. Palagay ko, hindi tanong pa ako, Chris In the future, yes. 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 Medyo maglilista na tayo ng mga talagang outline na and we have to share that to anyone. Para Yes. mas ikip tayo. Ngayon kasi parang may break lang natin yung barriers Oo. between me as a practitioner and between me and you as a victim. Yes, Ganun muna yes, set up yes. natin. Correct, But later correct. on, magsama na tayo, kakampi na kita sa susunod dahil hindi na kita wayan. Hindi ba Sumama ka na na? doon sa kampanya. At makiisa ka na. Of course, kasama na ako ngayon. Kaya Yes. nga. So next time, may sabi nga nagtanong nila- pa dito ng next time pag-usapan natin yung cyberbullying. Kasi kasama daw ba yung cyberbullying. So next time po, imbitahin ulit natin si Engineer Norms para naman sa mga ibang topics. Tama ka, magkaroon na tayo ng outline talaga para mas ma-educate natin ang ating mga kababayan. Oo. Nako Norms, ang bilis ng oras. Parting words for our listeners. Nako mga kaibigan, talaga tayo ay very grateful kay Engineer Norman Ancheta, Division Chief of Cybercrime Monitoring and Coordination, Chief of Interagency Response Center, Hotline 1326 of CICC. Parting words, Norms. Maraming salamat uli sa inyong lahat. Kaya ko po pinapaunlakan ng ganitong broadcast, no, itong pag-imbita. Hindi po kakayanin ng gobyerno ang paglaban. Ang cybercrime fighting ay primary role namin. Kaya lang, siguro sa tingin ko, it's a whole of society's approach. Yeah. Dapat po tayo magkaisa, magtulungan. Salamat po. Alright, very beautiful. Thank you so much, Norms. Bye. Enjoy the rest of your Sunday. Salamat ulit sa oras. Ayan. Salamat. Thank you so much. Thank you. Kwentong panalo. Mga kaibigan,
Nako, kapanayan po natin ngayon lang si Engineer Norms Ancheta at abangan po ulit natin sa mga susunod na linggo kung kailan ulit natin siya makakausap para mas tulungan tayong mas pag-ingatan ang ating sarili sa mundo ng cyberspace na tinatawag. Napakabilis po talaga ng oras, mga kaibigan. Nako, at sana ay marami kayong napulot na aral mula sa ating interview kay Engineer Norman Ancheta. Ubo, sipon at lagnat po ba ang meron tayo? Hindi kaya trangkaso? Nangangamba po ba tayo na baka meron tayong COVID na naman or na? Mag-Premium D3 na ang bago at pinalakas na food supplement na kayang tulungan labanan ang mga bakterya at viruses. Meron itong lauric acid na makakatulong para maiwasan ang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay may moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system dahil sa mataas na antioxidant properties nito. Uminom na ng Premium D3 araw-araw, mabibili rin sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang mga leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DCXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O di kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. At mga kaibigan, alam natin na laging mas mahalaga ang ating kalusugan. Kaya para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang gamitin. Xanthone Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Xanthone Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DCXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Ang galing mo, bayaning Pilipino. This is a very beautiful song by Reuben Laurent. Ito po ang ating panghuling tugtugin bago ako magpaalam. Noon munting pangarap, naabot kahit mahirap. Sa pagsisikap, ang karangal ay natanggap. Ang king katalinuhan, linis ng... Thank you again to our guest, Mr. Engineer Norman Ancheta, and thank you Nico Edles, Peter Paul Marie, and Mr. Erwin Makatangay for assisting me today. Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo. Pag-ingatan po natin yung mga ating mga personal information, mga kaibigan. Huwag natin basta-basta ipamimigay lamang yung ating mga pangalan, address, birthday. Pag nag-post po kayo sa Facebook, pwede po bang takpan ninyo yung mga mahahalagang information, ha? At kung mayroon man mga tumatawag sa atin, naku, maging mapanuri. Huwag tayo magtitiwala basta-basta. Or mas maganda, huwag na nating sagutin pag hindi naman nakaregister yung number. Alright, dear friends, mas pag-ingatan natin ang ating sarili. Kasi kagaya nga ng sabi ni Engineer Norman kanina, may mga tao talaga na yun ang pakay. Ang lokohin tayo, ayan, negosyo po nila yun. Sa Diyos ay may tiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo. Ang galing-galing ng totoong Pilipino. Ayan po, naka-flash sa ating screen yung mga numbers at mga, opisina na pwede ninyong puntahan kapag meron kayong gustong idulog na problema tungkol sa cybercrime. Ayan na pinag-usapan natin. Laging taas noo. At mga kaibigan, ang Winner Ka Pinoy ay inihatid sa atin ng Xanthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide ang Xanthone Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health or Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ng
pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo, kaya't bumili na ng Mighty C at Xanthon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DCXL Radyo Trabaho sa 0927-4991-276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Nako, mga kaibigan, panahon na naman po ulit para magpaalam. Sikapin po nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka. Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!